Okay mga ka-trigger, bago ako bumati ay gusto kong bigyan ng pansin at kasagutan si Eliseo Belardo. Ayan, ang katanungan niya ay, Sir, pwede po ba matalakay nyo gaano katibay o ang itatagal ng 1911 sa dami ng putok at kung maaari po anong particular branch 1911 rekomendado ninyo? Okay, bago natin na sagutin yan, ako muna ay babati sa inyo ng isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit sa ating mga OFW. Ano man oras dyan, ano man bansa kayo naroon, ang aking dalangin ay ilayo tayo sa disgrasya at lalo tigit, ingatan natin ang ating kalusugan sapagkat mahirap tayong magkasakit, walang mag-alaga sa atin. Okay, at gusto ko lang magpasalamat sa mabilis na pagdami ng ating mga subscriber, kaya ako ay sinipagan namang mag-upload ng mga videos at sumagot ng inyong mga katanungan. Tayo ngayon ay 31,380 plus na. So ayan, at maliban lamang doon sa pailan-ilan na paisa-isa ng mga baser. Papasalamat din ako sa panonood ninyo. At gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga nanonood na aking videos, lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads. Tayo po ay isang charity vlogger, may 6 na estudyante tayong tinutulungan. Nahirapan magparal ang mga single parents, kaya ang kinikita ko sa aking YouTube ay sa kanila ko na lang tinutulong sapagkat okay naman ang kita ko sa aking trabaho dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. Kaya wag na ninyo ako hanapin sa Pilipinas. At meron ako ditong yan ang aking GCash kung may gustong tumulong para sa ating mga estudyante yan. At maraming salamat to sa nagpadala. Mag-message ka para mapasalamatan kita ng bunggang-bungga. Okay, at sa mga magpapadala pa, maraming salamat sa inyo at kayo makakatulong sa ating mga estudyante. Okay, tayo naman ay nakapag-graduate na ng 4 na anak, kaya it's time naman na tayo naman ay tumulong. Okay, at yung mga tulong ninyo, kung yan ay sama-sama natin, kahit yan ay maliliit, ay marami na rin yan pag naipon. Okay, ayan, at balikan natin si Eliseo Belardo. Sana mapanood mo ito. Ang huli niyang sabi ay anong particular branch 1911 rekomendado ninyo? Okay, ang original talaga na 1911 ay Colt. Ginawa ni John Moses Browning, siyang gumawa niyan. Pero kung ako'y magre-recommenda ay yun ang gawang Pilipinas, yung gawang Pinoy na. Ayan, nandiyan ang arms core at saka shooter arms. Yan ang matitibay din naman yan dahil yan ay mga export quality rin. Ginagamit din sa ibang bansa yan. Hindi ko mo gawa sa ibang gawa local made ay hindi maganda. Maganda po yan. Okay, ayan. At punta na tayo sa kanyang katanungan na gaano katibay. Actually, ang 1911 counted trivia lang ay dinevelop dahil dun sa mga Moro warriors sa Pilipinas na hindi natatakot sa baril, na kahit may tama na ng bala ay sumusugod pa, kaya nadadali sila ng tabak. Kaya gumawa sila ng may knocking power at yan ang 1911 45 caliber. Yan, kaya dinevelop yan ni John Moses Browning noong 1900s. Hanggang i-develop yan 1900s hanggang 1906. So, sa loob ng 6 na taon, yan ay siyempre yung unang gawa niyan, hindi naman kamukha kakaagad nitong baril na to. Hindi kakaagad yan kamukha nitong 1911 na ganito. Yung una, walang safety grip, iba ang thumb safety, iba ang magazine catch release, pero yung forma niya iba, ang release magazine niya yung nandito. So nagkamero niya ng development hanggang 1906.
At yan ay naging American classic. Yung 1911 na yan. Hanggang sa ngayon, yan ay iconic pistol. At yan ang the world respected handgun. Hanggang sa ngayon. Ganyan kano ang 1911. So, kahit ako, yan din ang paborito ko dahil ang unang baril ko na napalisisyan ay 45 caliber 1911. Yan. At hanggang sa nung na-develop na yan, nung 1913, nagkamero na yan ng test fire. At ang test fire na ginawa nila ay nung 1910, kung hindi ako nagkakamali, nung 1910, yes, nung 1910 ay ginawa nila yung test fire. At umabot ng 6,000 rounds. At ang sabi do sa test fire na yun ay not even single malfunction ay hindi nangyari. So, pinabubulaanan ko na yung nagsasabi na siyempre paniniwalaan ko yung mga eksperto. Kasi hindi naman ako eksperto, may mga eksperto pa sa akin na 6,000 rounds ay hindi nagkaroon. Kasi sila nag-test fire niyan eh. 6,000 rounds ay hindi nagkamero ng not even single malfunction. Disclaimer lang, yung mga nagmamalfunction kasi, minsan sa bala rin yan. Okay, so, yung test fire na yun ay ginawa sa looban ng 2 araw. Ang ginagawa nila, 100 rounds. Pagkatapos palalamigin ang baril, 100 rounds ulit. Palalamigin 100 rounds hanggang sa umabot na sila ng 6,000 rounds ang kanilang ginamit na pag-test fire sa looban ng 2 araw. Ayan. At nung March 29, 1911, formal na inadapt yan ng US military. Inadapt na yan ng US military. At nung 1913 nung 1913 yung first 500 ay idiniliver sa US Army. Okay? Yung first 500 unit ng 1911. Kaya yung 1911 ay nagamit yan noong First World War, Second World War, Korean War, Vietnam War. Ganyan kung ako'y tatanungin ay matibay yan. Ilang gera nang inabot niyan. Hanggang First World War, Second World War, Korean War, Vietnam War, at hanggang sa ngayon yan pa rin ang iconic na baril na tinatawag. So, kung akong tatanungin, ay matibay talaga. Kaya noong 1924, yung M1911 ay nag-evolve na sa 1911A1. Okay? 1911AY. At hanggang sa umabot na ng 2.7 million na yan ang ginamit ng mga military. Kaya napakadaming naiwan ang mga Amerikano sa atin na 45 caliber na 1911. Kaya naglipa na sa atin yung mga pamana sa atin ng ating kalululuhan. Yung 1911. So ayan lang ang masasabi ko about sa 1911. At kung meron pa kayong maidadagdag dyan sa aking maliit na kaalaman ay i-comment ninyo. I-comment ninyo sa at kung may pagkakamali ako, i-correct din ninyo. Tatanggapin ko naman yung pagkakamali ko. Dahil hindi naman tayo experto pagdating sa mga ganyan. Yan lamang yung maliit kong nalalaman sa 45 kasi naging interesado talaga ako sa 45. At yan nga ang aking kauna-unahang baril na napalisisyan. So ganyan katibay ang at ang isa pa, kung titingnan natin ang 45, madali siyang baklasin. Okay? Madali siyang baklasin at matibay yung kanyang mga pyesa. At yung kanyang yung railing na lang niya ay talagang maganda rin. Maganda at
yung design niya ay napakasimple. Napakasimple yung kanyang design. Kaya marami talaga ang nag-iidolo sa caliber 45 na 1911 model. So, isa pa manipis siya, hindi siya bulky, maganda rin pang carry, at napakarami na lumabas na modification ng 1911. Marami nang ginawa ang mga gunsmith, sari-sari na, nilagyan na ng stabilizer, compensator, etc. Ginawa na nilang hybrid. Madami na ang ginagawa sa 1911. At lalong actually dito ako natuto ng talagang pag-gunsmith sa 1911 na baril. At katunayan yung aking unang baril ay single stock. Umuso yung ngayon sa mga shooting club yung mga high capacity. Kaya ginawa kong high cap yung aking 1911 at doon ako natuto talaga. Ginawa kong high cap at okay naman. Hindi ako nagkameron ng problema. Lakas lang talaga ng loob. Ang ginawa ko, ang katuwiran ko nga sa akin naman yan Ano kung masira yan? Akin naman. Kaya yun, hanggang sa ngayon, okay pa naman yung aking firearms na yun. At hanggang dito na lamang yung aking maliit na kaalaman tungkol sa kung ako'y tatanungin mo tungkol sa tibay niyan, ang barrel niyan ay umaabot ng 35 kung original na barila. Hindi ko inaano yung mga basta original. Umaabot ng 35,000 rounds ang isang barrel. Hanggang 35,000 rounds ang isang barrel. At katunayan nga yung mga sa katagalan na yung slide niyan kumakalog na pero pumuputok pa rin. So kaya nga meron akong bagong upload na video yung paano ang pagpipiting ng barrel. Ayan. Yung iba diyan pagka hindi na mapiting talagang manipis na yung slide railing, nabibildapan pa yan. Nare-rebuild pa yan. So ganyan katibay. At dahil sa maganda ang bakal niyan, kahit yan ay kalawangin na. Marami akong nakikita ang 45 na yung tinatawag namin ng ngir-ngir. Pumuputok pa rin. So ganyan katibay ang baril na 1911. So ayan, at hanggang dito na lamang yung aking pagpapaliwanag. Kung meron kayong maidadagdag, please comment below. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago ako magtapos ay shout out kay Hansel Evangelista na isang masugid natin na subscriber, at sa kanyang mga kasamahan sa Bulacan, ang OGP One Gun Pilipinas Bulacan chapter yan. Iba po daw yung Bulacan yung One Gun Philippines International po yun. Yung One Gun Pilipinas yun po ay ang Bulacan chapter. Yan. Sa panguna ni Hansel Evangelista. Okay, ayan. At yung mga magpapa-shoutout pa sa sunod naman natin vlog, mag-message lang kayo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At mag-iwan sa inyo ng God bless us all. Thank you very much.